Ano yung worst advice na narinig mo sa social media at kanino nang galing? Galing to kay Ogie Diaz na bakit nyo inuuna yung kotse, ba't hindi nyo inunahin yung bahay. Okay. Para nga sa akin, liability pa nga yung bahay na yun, ba't di ka na lang umupa? Sa mga nasa sales dito, huwag nyong pakinggan yun, kalokohan yun. Okay lang na bumili ka muna ng kotse. So okay lang yan case to case basis. Case to case Huwag basis. nyo nang pakinggan yun si Ogie. Ano yung mga negosyong walang kwenta sa Pilipinas? Okay, negosyo lang kwenta sa Pilipinas. Walang kwentang negosyo. Pag nakita mo yung negosyo na yan, Walang kwentang negosyo. Walang kwenta yan. Bakit tinayo pa yan? Okay. Para sa akin yung mga negosyo nakakasira ng buhay ng ibang tao. Okay. Okay, especially for example, no. Syempre mga negosyante diyan, I respect you and all, no. Pero yung mga negosyo na sabihin natin na nagkakandalugi-lugi na yung mga tao, kakasugal nila, nasisira ang mga buhay nila, 'di ba? Yeah. Ako I believe, 'di ba, na kung naniniwala ako na may purpose at saka may mission tayo sa buhay. Yes. If you can find happiness in the current moment habang nagnenegosyo ka, okay ka naman na sa pera. Ang lagi kong tanong is, ano ba yung gusto mong gawing pagbabago sa mundo? Kaya kung ang isasagot mo sa akin is yung pagbabagong gusto mo is masira mga buhay ng tao dahil wala nang ginawa kundi magsugal, wala nang ginawa kundi mag-ubos ng pera sa whatever it is na nakakasira ng buhay ng tao. Ayan yung sinasabi ko talaga na walang kwentang negosyo. Kasi tignan mo 'di ba? Itong point ko kung tutulad ka sa metrics ko na every week basta nakakapasyal kami, every year nakaka-travel kami. Tapos napaglilingkuran ko yung mga empleyado ko, yung kumpanya ko, kung sino yung mga kliyente namin, napaglilingkuran ko. Tapos yung kita ko naman, okay na buhay na ako doon. So ano pang gagawin mo sa buhay mo? Na mag-iisip ka na lang ng way kung paano ka Give naman back, pag umalis ka sa mundong ito, medyo lumiwanag naman dahil nabuhay ka. Ganda. Gets nyo? Yeah. Yes. So kung okay ka naman na sa metrics na ganun, ang iisip mo is contribution na, and that's ayun yung magiging driving force ng kumpanya mo at saka ng business mo. Correct. Tapos ang sasagot mo sa akin, yung negosyo mo nakakasira ng buhay. So ayun yung para sa akin na walang kwentang uri ng negosyo. Agree. Agree kami dyan. Correct. Yeah. Next question, Sobmix. Kasi syempre ang isa sa mga pinakamalupit, no, na nagbibigay ng mga business solutions, walang iba kundi ang Sign of Academy ni Sobmix natin, no? Kaya ang tanong ko sa'yo, Sobmix, para sa'yo, sino ang fake business coach dito sa Pilipinas? Okay, ang fake business coach is yung mga coach na walang negosyo. Okay. Paano ka mag-business coach? Nag-gets nyo? Di ba? Parang ang dami lumalabas eh. Sino yan? Anong pangalan ng isa? Nako, si patay tayo dyan. Di, madami naman sila eh. Meron. Ang dami yan. Ito lang, ganito lang, napakasimple lang. Kung meron tayong mga business coach, ang tanongin nyo, una-una, nung klase ng negosyo. Pangalawa is kung tumatakbo ba yung negosyo, kung may kita ba, di ba? Pangatlo is, syempre, kung ako kasi pag nagpa-follow ako ng tao, or magpapamentor ako, I always look at not only yung business side, pero yung buong pagkatao. Kasi ang buhay, ako naniniwala na ang buhay naman kasi nga, hindi nga lang talaga tungkol sa pera. Tanungin mo din, kumusta siya sa pamilya niya? Kumusta yung anak? Naalagaan ba natuto ba yung anak niya sa kanya? Kumusta yung mga empleyado? Naalagaan ba? Di ba? Kumusta yung mission sa buhay? Ano ba yung pagbabago na gusto nilang mangyari sa mundong ito? Yeah. So, yung mga ganun, na, diba, business coach ka nga. Diba, business mo naman, droga. Yun lang. Anong klase yun? Tama, kasi kung kumikita ka nga. Ano naman yung nangyari sa dent na nagawa mo sa mundo? So, una-una, ang dami mga sob na nagsusulputan dyan. Correct. Business coach, wala man negosyo. So, paano gagawin natin dyan? Diba? So, kailangan, syempre, dapat may negosyo and alam mo yun, yung nakapagpatakbo talaga ng legit na business. But I'm not saying naman na kailangan maging sobrang yaman itong mga to. They are still ahead in experience sa'yo kung meron naman talaga silang negosyo. So, hindi naman kailangan Henry C. yung magturo sa inyo. Just find somebody who is ahead in experience na kaya naman makapagturo sa inyo kung mag-hire ka ng tao, anong gagawin mo, kung paano mo i-avoid yung butas sa negosyo mo para hindi ka manakawan, yung mga ganun. These things are very valuable. Kahit sabihin natin na baguhan pala yung negosyante, 6 months, 1 year, pero nakatulong naman sa'yo, nakapagturo sa'yo,
I would say naman na okay naman na yun. Yes. Kumbaga, at least may experience na. Wag lang ho, yung sabi ko nga, yung negosyo, lots, diba, nakaka-perwisyo ng ibang tao. So, wala naman na handle na business. So, paano gagawin natin? Correct. Sige, eto naman, third question, Sobmix. Nang loko o nang scam ka na ba ng kapartner mo sa negosyo? Okay, pangloloko o pang-i-scam. Alam nyo, if there's one thing that we can, sabi ko nga, we have to protect at all costs, is our reputation. Correct. Yeah. Ang reputasyon kasi natin, unfortunately, you cannot dictate this by yourself. Yeah. This is dictated by the collective experiences and feedbacks of all your customers. Yes. So, kung meron ka 5 customer, sabihin nila, no good, no good, no good, no good, no good, wag mo na subukan. That is your reputation. Yeah. Hindi mo pwede sabihin na ako yung pinakamagaling na pinakamasarap na pag nakainan dito, restaurant dito. Walang tao sa loob. Gets niyo yung point ko? Yes. Ang magdidictate niyan yung reputasyon mo, yung mga customer mo. So, if mang-i-scam ka o manloloko ka, ako, pumasok na ako sa mga venture na nalugi kami. Parte na yan, 10 taon na ako sa negosyo And alam kong may mga negosyo pa ako sisimulan. That will not work out kasi mahilig ako mag-eksperimento. Okay, medyo mahilig din ako mag-risk. So, I know that there will be plans that will not work out. Tanggap ko na yon. As long as, syempre, hindi rin naman lahat malulugi. Yeah. Diba? Dahil marunong ka So, alam mo may mga magtatagumpay, meron din magtatagumpay. So, meron na ako mga negosyo na napasok together with partners na hindi nag-work out. Pero yung mangloloko ka para makalamang ka sa ibang tao, kulimbat ka ng pera, sasabihin mo na, sige, ganito, wala kang gagawin dito, tapos magiging milyonaryo tayo lahat. Di ba? Yeah. Magdodoble, triple yung pera mo sa loob ng 1, 2 buwan, 3 buwan, yung mga ganun ba? Kalokohan yun. Kasi nga, sabi ko nga, ayan lang, pangalan mo, protektahan mo yan at all costs. Dahil kung magnenegosyante ka, tapos magkaroon ka ng bad rep, puhunan mo yung pangalan mo. Puhunan mo yung pangalan mo. Kasi yung pangalan mo, once you take care of it, it will also market your business na kahit hindi ka na nagsasalita. Kasi magandang reputasyon mo. Tama. Ganda nun. Ganda. Next question, Sobmix. May nakaaway ka na ba na kaibigan or kamag-anak dahil sa negosyo? Alright, okay. Alam nyo, hindi ako nagpapasok ng kamag-anak sa negosyo. Kasi it will always be a question of the relationship or business. Okay. Ever since yan? Ever since. Wala akong na-experience. Hindi ko talaga sila pinasok. Natimbrehan ka na. Natimbrehan na ako And alam, kumbaga, totoo nga naman. 'Di ba? Pero meron akong empleyado ngayon, pero iisa lang, tapos malayong pinsan pa. Okay. So malayong pinsan, iisa empleyado, pero kasi maayos din naman na empleyado 'yon. Pero yung business partner, sige, try mo i-business partner, bayaw mo. Ayaw magbayad ng boundary. Ano gagawin mo? Sige nga. Sasabihan mo, okay, late ng 5 minutes, sasabihan mo. O lagi mo bang iisipin na hindi, sige, palagpasin na lang natin kasi, and then what kind of example are you setting sa ibang empleyado mo? Ayun. Diba? Okay lang malate ng 5 minutes. Bakit? Tingnan mo, tito ko naman. That's the subliminal message you're sending. Yeah. Just because pinalalagpas mo yung isa. Yeah. Tas ano ngayon, 2 linggo mo na iniisip, palate-late to, ano kaya nangyayari? Kausapin ko. Unlike kung hindi ka mag-hire ng, diba? Kung wala kang business partner na kamag-anak or empleyado kamag-anak, di masasabihan mo agad. Yeah. Kasi wala namang relationship na nakataya. Correct. Yes. So, sagot doon, never pa. Wala. Kahit kaibigan. Kaibigan, wala akong nakaaway. Wala pa. Okay, next question, Sobmix. May pinasok ka na ba na illegal na negosyo? Wala pa naman. Parang may balak Wala naman kasi ito si Sobmix, solid ng values ito. Grabe. Narinig naman natin lahat ng mga sinasabi niya. Makikita mo talagang, alam mo yon, pure yung heart niya to serve people. Iba yung values. Solid yan. Yeah. Wala, buti na lang. Kasi kahit nung bata, wala Dahil alam mo naman, minsan, people have the capacity to change Correct. Kahit naman sabihin ko na yes, meron akong sinimulan, sabihin natin pero wala nga. Pero kung meron man, that doesn't mean na, alam mo yan, na ang tao is walang capacity para magbago. Isang salbahe, pwede pa rin maging mabait. Isang manloloko is pwede niya pa rin ayusin ang buhay niya at ituwid ang landas niya, hindi ba? So, doon sa mga sasagot dyan na oo,
ay magbagong buhay ka na. Yeah. Diba? Yun. Pero point doon is hindi pa tapos ang buhay. As long as you are alive, you still have the capacity to serve people. Correct. Mm. Etong next question, so pa, kailangan natin ng pangalan dito Ito, kailangan ng pangalan. Pangalan yung kailangan dito. Okay. Lumabas ka ng pangalan dito, Mix. Sige. So, Mix, ito na. Sige. Sino? Si Paula Castro. Tatay tayo dyan. Okay. Sakto pa naman yung tanong. Sinong content creator ang fake negosyante lang? Yung mga nakikita mo sa social media. Kasi grabe putok ang social media ni Sobmix. Oo naman. Follow nyo yan. Facebook, sa kahit saan. Facebook, TikTok, lahat. Solid content niyan. Solid. Sino sa tingin mo yung, ay, wala to, fake negosyante lang to? Okay. Nako. Fake negosyante. Sino ba? Pangalan. Oo, sa social media. Kahit mga bago lang. Next question. Patay tayo. Meron na lumalabas sa... Muntik nang lumabas sa dila ko, pero ginanong ka na lang. Ibulong mo na lang mamaya sa amin. Bulong ka Tayo na lang mamaya. Next question. Ano yung worst advice na narinig mo sa social media at kanino nang galing? Okay, worst advice na narinig ko sa social media, kanino nang galing? Okay. Alright. I think ako hindi ko maalala yung kung kanino nang galing. Hindi, alam ko kanino nang galing eh. Pero yung buong message niya kasi, okay, hindi talaga ako agree eh. Okay. Oo. Pero parang 50-50 eh. 50-50 na agree ako, 50-50 na hindi. Okay. Okay. So, 'di ba alam niyo naman nagaling ako sa direct selling. Yes. Tapos galing to kay Ogie Diaz eh. Galing si Ogie Diaz. Okay. Sabi niya kumbaga ito daw yung mga although ibang industriya naman yung hardcore talaga na networking, 'di ba? Yung mga nag-MLM, nagbebenta-benta, 'di ba, na feeling niyo mayayaman kayo o marami kayong pera. Pero wala naman talaga kayong pera. Parang ganun ba na bakit nyo inuuna yung kotse, bakit hindi nyo unahin yung bahay. Okay. On a term, kasi parang although nagigets ko yung point na sabi niya is parang may kotse ka pero wala kang bahay. Pero kasi pagdating sa baguhang negosyante, kung nagsisimula ka, kailangan mo mag-deliver ng mga produkto mo. Correct. Kailangan mo na mag-meet ng kliyente. Kailangan mong makapunta mula sa isang lugar papunta sa next. Para nga sa akin, no, liability pa nga yung bahay na yun, ba't di ka na lang umupa? Diba? Kasi tingnan mo, ito mindset dito. For example, sabihin mo sa akin yung bahay, 20 million. Diba? Ika-cash mo ng 10 million, tapos ima-monthly mo na sabihin natin na 60-70,000. Oo. E di umupa ka ng 60-70,000, nakatipid ka ngayon ng 10 million. Correct. Pag naluma yung bahay ngayon, diba, kung nakaupa ka, pwede kang lumipat, tapos sila ngayon ang magbabayad ng depreciation nung physical property. Tama. Anong gagawin mo sa 10 million? Ininegosyo mo. It only applies to businessmen. Kung hindi ka nagnenegosyo, pwede ka naman talaga na kung may budget ka, bumili ka na. Diba? Pero for example, eto, tignan mo, opisina namin dito sa Green Hills. Nasa prime ka, Ortigas Avenue kayo. Ganda. Pag kukuha ka ng bahay dito, mahina siguro 70-80 million. Pag kukuha ka dito sa area namin, di ba? So ano yung wise choice diyan? Ang wise choice talaga diyan, lalo kung sa akin na gusto ko 1 to 2 minutes away lang ako sa opisina ko. Bibilin mo ba yung sabihin natin na 100-150 million, di ba? 60 million, 70 million? Or mas wise ba, lalo kung nagpapalago ka ng kumpanya mo, na ilagay na lang yung pera na yun within your company, employ more people, scale, and sabihin natin, kumuha ka muna ng some place na pwede mo matiran. Correct. Diba? So, para sa akin na yan, yung sa mga nasa sales dito, huwag niyong pakinggan yun, kalokohan yun. Okay lang na bumili ka muna ng kotse para ma-meet mo yung mga kliyente mo. And syempre, binibihisan mo yung sarili mo dahil pag nagbebenta ka ng mga produkto, ng lupa, ng bahay, o ng insurance, o whatever it is na binibenta mo, remember, binibili ka rin ng kausap mo. So if you don't dress up well, and you don't, alam mo yun, pupunta ka doon, pawis na pawis ka, hingal na hingal ka, 'di ba? Yung kilikili mo basang-basa, 'di ba? Tapos kukuha sana ng insurance para sa lahat ng empleyado niya, o bibili sana ng 3 kotse, kaso nga lang mukha kang gusgusin.